Carla Estrada, biglang naging active at tila may pinatatamaan sa kanyang TikTok. Matatawa na lang kayo dito. Usap-usapan kasi ngayon sa social media ang pagiging active umano sa TikTok ng TV host actress na si Carla Estrada. Marami sa mga netizens ang nakapansin na panay ang post nito lately sa naturang social media platform. Kaya naman curious ang mga ito kung nagkataon nga lang ba na marami itong time ngayon araw. Nung isang araw kasi ay talagang nag-trending ang ex-jowa ni Carla na si Jam Ignacio matapos ang pagbubugbog nito sa kanyang fiancé na si Jelly Au. Kaya naman marami ang nag-aabang sa magiging pahayag at social media posts ng ina ni Daniel Padilla dahil sa nangyari. Sa TikTok ay nag-post si Carla ng isang video kung saan sinasabi niyang good ang kanyang araw. Blooming naman ito sa napili niyang effects habang nililimsync ang nasa video. Yeah, I think it was good. Pag-lip-sync ni Carla sa makikitang maganda rin ang pagkakangiti. Marami sa mga netizens ang nag-comment at naaliw sa update niya. Ito ang mga ilang komento. Karma is real talaga, no? Imagine, Miss Carla did not even lift a finger. Hi! Yung natanggal na yung hindi maganda ang dulot sa buhay mo, kaya always good day. Ganda, mabait, matulungin, mapagbigay. Yan ang ma'am si Carla ko. Hindi niya deserve mabugbog, pero kasi grabe ang pag-aatake niya sa yon, no? Ayan tuloy. Sa kabila ng mga opinyon ng netizens ay nananatiling tikom ang bibig ni Carla hinggil sa issue. Matatandaang bago pa ang insidenteng pambubugbog ay kapansin-pansin na umaning pagpaparinig at pagpa-flex ni Jelly Au ng relasyon niya kay Jam Ignacio. Sa mabilis na panahon niya na-engage ang dalawa. Kaya paniniwala ng netizens, ililigtas raw ng universe si Carla mula sa mapang-abusong karelasyon at suwerteng nahiwalay sa dating partner. Si Carla Estrada Ford o Carla Estrada ay isang artista at mang-aawit sa Pilipinas. Ay tanyag na ginampan ng ina, Kasuskulaman ba kita? At Maricris Siyozon, Japayuki. Siya rin ay nag-umpisa sa ginampanan niya na Kailangan Ko'y Ikaw. Ipinanganak noong 21, 1974 sa Tacloban City.